At ito ang ikalawang bahagi ng Exodo, Kabanata 6 hanggang Kabanata 10. Exodo, Kabanata 6 bilang 1. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ngayon ay makikita mo kung ano ang aking gagawin kay Faraon, sapagkat sa pamamagitan ng malakas na kamay ay pahihintulutan niya silang yumaon, at sa pamamagitan ng malakas na kamay ay itataboy niya sila sa kanyang lupain." Bilang 2. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises, at sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon." Bilang 3. At ako ay nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit sa aking pangalang Jehovah ay hindi ako nakilala nila. Bilang 4. At aking itinatag din ang aking tipan sa kanila, na ibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan, ang lupain ng kanilang paglalakbay, na kanilang naging dayuhan. Bilang 5. At aking narinig din ang daing ng mga anak ni Israel, na iniingatan ng mga Egyptian sa pagkaalipin, at nalaala ko ang aking tipan. Bilang 6. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, "Ako ang Panginoon, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga pasanin ng mga Egyptia, at aking palalayain kayo sa kanilang pagkaalipin, at aking tatubusin kayo ng unat na bisig, at ng dakilang paghatol." Bilang 7. At aking kukunin kayo sa akin na isang bayan, at ako'y magiging inyong Diyos, at inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos, na naglalabas sa inyo sa ilalim ng mga pasan ng mga Egyptia. Bilang 8. At aking dadalhin kayo sa lupain, tungkol sa aking isinumpa na ibibigay kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, at aking ibibigay sa inyo na pinakamana, ako ang Panginoon. Bilang 9. At sinalita ni Moises ang gayon sa mga anak ni Israel, ngunit hindi nila dininig si Moises dahil sa pagdadalamati ng Espiritu, at dahil sa malupit na pagkaalipin. Bilang 10. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, bilang 11. Pumasok ka, magsalita ka kay Faraon na hari sa Ehipto, upang palayain niya ang mga anak ni Israel sa kanyang lupain. Bilang 12. At nagsalita si Moises sa harap ng Panginoon, na nagsasabi, "Narito, ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin, paano ngang ako'y didinggin ni Faraon, na ako'y may mga labi na hindi tuli." Bilang 13. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, at binigyan sila ng bilin sa mga anak ni Israel, at kay Faraon na hari sa Ehipto, na ilabas ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Bilang 14. Ito ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, si Hanok, at si Palo, si Hezron, at si Carmi. Ito ang mga angkan ni Ruben. Bilang 15. At ang mga anak ni Simeon, si Jemiel, at si Jaman, at si Ohad, at si Jakhin, at si Zohar, at si Sol na anak ng isang babaeng Kananeo. Ito ang mga angkan ni Simeon. Bilang 16. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi ayon sa kanilang mga lahi, si Gerson, at si Koth, at si Merari, at ang mga taon ng buhay ni Levi ay 137 taon. Bilang 17. Ang mga anak ni Gerson, si Libni, at si Shimi, ayon sa kanilang mga angkan. Bilang 18. At ang mga anak ni Koth, si Amram, at si Izar, at si Hebron, at si Oziel, at ang mga taon ng buhay ni Koth ay 133 taon. Bilang 19. At ang mga anak ni Merari, si Maali at si Muzi. Ito ang mga angkan ni Levi ayon sa kanilang mga lahi. Bilang 20. At kinuha ni Amram na maging asawa niya si Jochebed na kapatid ng kanyang ama, at ipinanganak niya sa kanya si Aaron at si Moises, at ang mga taon ng buhay ni Amram ay 137 taon. Bilang 21. At ang mga anak ni Izar, si Korah, at si Nepheg, at si Zikri. Bilang 22. At ang mga anak ni Oziel, si Misal, at si Elzaphan, at si Zithri. Bilang 23. At kinuha ni Aaron sa kanya si Elisheba, na anak ni Aminadab, na kapatid ni Naason, upang maging asawa, at ipinanganak niya sa kanya si Nadab, at si Abihu,
si Eleazar, at si Itamar. Bilang 24. At ang mga anak ni Kor, si Asir, at si Elkana, at si Abiasap, ito ang mga angkan ng mga Korita. Bilang 25. At si Eleazar na anak ni Aaron ay nagasawa sa isa sa mga anak ni Putil, at ipinanganak niya sa kanya si Pinehas, ito ang mga pangulo ng mga magulang ng mga Levita ayon sa kanilang mga angkan. Bilang 26. Ito ang Aaron at si Moises, na pinagsabihan ng Panginoon, ilabas ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo. Bilang 27. Ito ang mga nagsalita kay Faraon na hari sa Ehipto, na ilabas ang mga anak ni Israel sa Ehipto, ito ang Moises at si Aaron. Bilang 28. At nangyari, ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moises sa lupain ng Ehipto. Bilang 29. Na sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Ako ang Panginoon, salitain mo kay Faraon na hari sa Ehipto ang lahat ng aking sinasabi sa iyo. Bilang 30. At sinabi ni Moises sa harap ng Panginoon, Narito, ako'y hindi tuli sa mga labi, at paanong didinggin ako ni Faraon. Exodo, Kabanata 7. Bilang 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Bilang 2. Sasabihin mo ang lahat ng aking iniuutos sa iyo, at si Aaron na iyong kapatid ay sasalitain kay Faraon, na kanyang palayasin ang mga anak ni Israel sa kanyang lupain. Bilang 3. At aking papagmamatigasan ang puso ni Faraon, at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Bilang 4. Ngunit hindi kayo didinggin ni Faraon, upang aking aipatong ang aking kamay sa Ehipto, at aking ilabas ang aking mga hukbo, at ang aking bayang mga anak ni Israel, mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. Bilang 5. At malalaman ng mga Egyptian na ako ang Panginoon, pagka aking iniunat ang aking kamay sa Ehipto, at inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila. Bilang 6. At ginawa ni Moises at ni Aaron ang iniutos sa kanila ng Panginoon, gayon nila ginawa. Bilang 7. At si Moises ay may 80 taong gulang, at si Aaron ay 83 taon, nang sila'y magsalita kay Faraon. Bilang 8. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sinasabi. Bilang 9. Pagka si Faraon ay nagsalita sa iyo, na nagsasabi, magpakita ka ng isang himala sa iyo, kung magkagayo'y iyong sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at ihagis mo sa harap ni Faraon, at ito'y magiging isang ahas. Bilang 10. At si Moises at si Aaron ay pumasok kay Faraon, at kanilang ginawa ang gaya ng iniutos ng Panginoon, at inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon, at sa harap ng kanyang mga lingkod, at naging ahas. Bilang 11. Nang magkagayo'y tinawag din ni Faraon ang mga pantas at ang mga mangkukulam, ngayoy ang mga mahiko sa Ehipto, sila naman ay gumawa ng gayon din sa kanilang mga engkanto. Bilang 12. Sapagkat ibinagsak ng bawat isa ang kanyang tungkod, at sila'y naging mga ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang kanilang mga tungkod. Bilang 13. At kanyang pinatigas ang puso ni Faraon, na hindi niya dininig sila, gaya ng sinabi ng Panginoon. Bilang 14. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Faraon ay nagmatigas, siya'y tumanggi na palayain ang bayan. Bilang 15. Pumunta ka kay Faraon sa umaga, narito, siya'y lumalabas sa tubig, at tatayo ka sa gilid ng ilog laban sa pagdating niya, at ang tungkod na naging ahas ay dadalhin mo sa iyong kamay. Bilang 16. At iyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay sinugo ako sa iyo, na nagsasabi, pahintulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y paglangkuran nila sa ilang, at, narito, hanggang ngayon ay hindi mo dininig. Bilang 17. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo malalaman na ako ang Panginoon, narito, aking hahampasin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog, at sila'y magiging dugo. Bilang 18. At ang isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay mabaho,
at ang mga Egyptiya ay kasusuklaman na uminom ng tubig sa ilog. Bilang 19. At sinalita ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng tubig ng Ehipto, sa kanilang mga batis, sa kanilang mga ilog, at sa kanilang mga lawa, at sa lahat ng kanilang mga tangke ng tubig, upang sila'y mabuhay, maging dugo, at upang magkaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy, at maging sa mga sisidlang bato. Bilang 20. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod, at hinampas ang tubig na nasa ilog, sa paningin ni Pharaoh, at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. Bilang 21. At ang isda na nasa ilog ay namatay, at ang ilog ay bumaho, at ang mga Egyptiya ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto. Bilang 22. At ginawang gayon ng mga mahiko sa Ehipto sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at ang puso ni Pharaoh ay nagmatigas, o dininagman niya sila, gaya ng sinabi ng Panginoon. Bilang 23. At si Pharaoh ay pumihit at pumasok sa kanyang bahay, at hindi rin niya inilagak ang kanyang puso dito. Bilang 24. At ang lahat ng mga Egyptiya ay hamukay sa palibot ng ilog ng tubig na mainom, sapagkat hindi sila makainom ng tubig sa ilog. Bilang 25. At naganap ang 7 araw, pagkatapos na saktan ng Panginoon ang ilog. Exodo, Kabanata 8, bilang 1. At sinalita ng Panginoon kay Moises, pumunta ka kay Pharaoh, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, pahintulutan mong yumaon ang aking bayan, upang sila'y makapaglingkod sa akin. Bilang 2. At kung tatanggihan mong palayain sila, narito, aking sasaktan ng mga palaka, ang lahat ng iyong hangganan. Bilang 3. At ang ilog ay maglalabas ng mga palaka, na sagana, na aahon at papasok sa iyong bahay, at sa iyong silid, at sa iyong higaan, at sa bahay ng iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa iyong mga hurno, at sa iyong kneading troughs. Bilang 4. At ang mga palaka, ay sasampa kapwa sa iyo, at sa iyong bayan, at sa lahat ng iyong mga lingkod. Bilang 5. At sinalita ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay na taglay ang iyong tungkod sa mga batis, sa mga ilog, at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka, sa lupain ng Ehipto. Bilang 6. At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa ibabaw ng tubig ng Ehipto, at nagsiahon ang mga palaka, at tinakpan ang lupain ng Ehipto. Bilang 7. At ginawang gayon ng mga mahiko sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at nagpaahon ng mga palaka, sa lupain ng Ehipto. Bilang 8. Nang magkagayoy tinawag ni Pharaoh si Moises at si Aaron, at sinabi, idalangin ninyo ang Panginoon, na kanyang alisin ang mga palaka, sa akin, at sa aking bayan, at aking pahihintulutang yumaon ang bayan, upang sila'y makapaghain sa Panginoon. Bilang 9. At sinabi ni Moises kay Pharaoh, luwalhatiin mo ako, kailan ako magsusumamo para sa iyo, at sa iyong mga lingkod, at para sa iyong bayan, nalipulin ang mga palaka, sa iyo at sa iyong mga bahay, upang sila'y manatili sa ilog lamang. Bilang 10. At sinabi niya, bukas. At kanyang sinabi, maging ayon sa iyong salita, upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon nating Diyos. Bilang 11. At ang mga palaka, ay magsisiyala sa iyo, at sa iyong mga bahay, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, sila ay mananatili sa ilog lamang. Bilang 12. At si Moises at si Aaron ay umalis kay Pharaoh, at si Moises ay dumaing sa Panginoon dahil sa mga palaka, na kanyang dinala laban kay Pharaoh. Bilang 13. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka, ay namatay sa mga bahay, sa mga nayon, at sa mga parang. Bilang 14. At kanilang pinisan sila sa mga bangkan, at ang lupa ay mabaho. Bilang 15. Ngunit nang makita ni Pharaoh na may kapahingahan, kanyang pinatigas ang kanyang puso, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinabi ng Panginoon. Bilang 16.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod, at hampasin mo ang alabok ng lupa, upang maging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. Bilang 17. At ginawa nila ito, sapagkat iniunat ni Aaron ang kanyang kamay kasama ng kanyang tungkod, at hinampas ang alabok ng lupa, at naging mga kuto sa tao, at sa hayop, ang lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. Bilang 18. At ginawang gayon ng mga mahiko ang kanilang mga engkanto, upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila magawa, sa gayo'y nagkaroon ng mga kuto sa tao, at sa hayop. Bilang 19. Nang magkagayo'y sinabi ng mga mahiko kay Faraon, ito ang daliri ng Diyos, at ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinabi ng Panginoon. Bilang 20. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka ng maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon, narito, siya'y lumalabas sa tubig, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, pahintulutan mong yumaon ang aking bayan, upang sila'y makapaglingkod sa akin. Bilang 21. Kung hindi mo pahihintulutang yumaon ang aking bayan, narito, magpapadala ako ng mga pulupulutong na langaw sa iyo, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa iyong mga bahay, at ang mga bahay ng mga Egyptiya ay mapupuno ng mga pulupulutong na langaw, at gayon din ang lupa kung saan sila kinaroroonan. Bilang 22. At aking ihihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Goshen, na tinatahanan ng aking bayan, upang walang mga pulupulutong na langaw doon, upang malaman mo na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. Bilang 23. At ako'y maglalagay ng paghahati sa pagitan ng aking bayan at ng iyong bayan, bukas ang tandang ito ay mangyayari. Bilang 24. At ginawang gayon ng Panginoon, at nagsipasok ang isang napakaraming pulutong ng mga langaw sa bahay ni Faraon, at sa mga bahay ng kanyang mga lingkod, at sa buong lupain ng Ehipto, ang lupain ay nasira dahil sa mga pulutong ng mga langaw. Bilang 25. At tinawag ni Faraon, si Moises at si Aaron, at sinabi, yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain. Bilang 26. At sinabi ni Moises, hindi marapat na gawin ang gayon, sapagkat aming ihahain ang kasuklam-suklam ng mga Egyptiya sa Panginoon naming Diyos, narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Egyptiya sa harap ng kanilang mga mata, at hindi ba nila kami babatuhin? Bilang 27. Kami ay maglalakbay na 3 araw sa ilang, at maghahain sa Panginoon naming Diyos, gaya ng iniutos niya sa amin. Bilang 28. At sinabi ni Faraon, aking pahihintulutan kayo na yumaon, upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang, huwag lamang kayong lalayo, idalangin ninyo ako. Bilang 29. At sinabi ni Moises, narito, ako'y aalis mula sa iyo, at ako'y magsusumamo sa Panginoon na ang mga pulupulutong na langaw ay umalis kay Faraon, sa kanyang mga lingkod, at sa kanyang bayan, bukas, ngunit si Faraon ay huwag ng mandiraya pa, pinayaon ang mga tao upang maghain sa Panginoon. Bilang 30. At si Moises ay umalis kay Faraon, at nanalangin sa Panginoon. Bilang 31. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at kanyang inalis ang mga pulutong ng mga langaw kay Faraon, sa kanyang mga lingkod, at sa kanyang bayan, walang natira kahit isa. Bilang 32. At pinapagmatigas din ni Faraon ang kanyang puso sa panahong ito, at hindi niya pinayaon ang bayan. Exodo Kabanata 9 bilang 1. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, pumasok ka kay Faraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, pahintulutan mong yumaon ang aking bayan, upang sila'y makapaglingkod sa akin. Bilang 2. Sapagkat kung tatanggihan mong palayain sila, at pipigilan mo sila. Bilang 3. Narito, ang kamay ng Panginoon ay nasa iyong mga baka na nasa parang, sa mga kabayo, sa mga asno, sa mga kamelyo, sa mga baka, at sa mga tupa, magkakaroon ng totoong mabigat na pagpatay. Bilang 4.
At paghihiwalayin ng Panginoon ang mga baka ng Israel at ang mga hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng pag-aari ng mga anak ni Israel. Bilang 5. At ang Panginoon ay nagtakda ng isang takdang panahon, na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. Bilang 6. At ginawa ng Panginoon ang bagay na yaon ng kinabukasan, at ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay, ngunit sa mga hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. Bilang 7. At nagsugo si Faraon at, narito, walang namatay na isa man sa mga baka ng mga anak ni Israel. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang bayan. Bilang 8. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, kumuha kayo ng mga dakot na abo sa hurno, at iwiwasak ni Moises sa dako ng langit sa paningin ni Faraon. Bilang 9. At ito'y magiging maliit na alabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging isang bukol na bukol sa tao, at sa hayop, sa buong lupain ng Ehipto. Bilang 10. At sila'y kumuha ng abo sa hurno, at nagsitayo sa harap ni Faraon, at winisikan ito ni Moises patungo sa langit, at ito ay naging isang bukol na bumubukol na may mga blains sa tao, at sa hayop. Bilang 11. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat ang bukol ay nasa mga mahiko, at sa lahat ng mga Egyptian. Bilang 12. At pinatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya din inig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. Bilang 13. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka ng maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, pahintulutan mong yumaon ang aking bayan, upang sila'y makapaglingkod sa akin. Bilang 14. Sapagkat aking ipadadala, sa panahong ito ang lahat ng aking mga salot sa iyong puso, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, upang iyong malaman na walang katulad ko sa buong lupa. Bilang 15. Sapagkat ngayon ay aking iuunat ang aking kamay, upang aking saktan ka at ang iyong mga tao ng salot, at ikaw ay ihihiwalay sa lupa. Bilang 16. At sa tunay na gawa para sa kadahilanang ito ay itinaas kita, upang ipakita sa iyo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong mundo. Bilang 17. Nagmamalaki ka pa ba laban sa aking bayan, na hindi mo sila pahihintulutang yumaon. Bilang 18. Narito, bukas sa ganitong oras ay magpapaulan ako ng napakatinding granizo, na hindi pa nangyari sa Ehipto mula nang itatag niya hanggang ngayon. Bilang 19. Magsugo ka nga ngayon, at tipunin mo ang iyong mga baka, at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang, sapagkat sa bawat tao at hayop na masusumpungan sa parang, at hindi maiuwi, ang granizo ay bababa sa kanila, at sila'y mamamatay. Bilang 20. Siya na natakot sa salita ng Panginoon sa mga lingkod ni Faraon, ay pinatakas ang kanyang mga lingkod at ang kanyang mga baka sa mga bahay. Bilang 21. At ang hindi tumupad, sa salita ng Panginoon ay iniwan ang kanyang mga lingkod at ang kanyang mga baka sa parang. Bilang 22. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit, upang magkaroon ng granizo sa buong lupain ng Ehipto, sa tao, at sa hayop, at sa bawat damo sa parang, sa buong lupain ng Ehipto. Bilang 23. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit, at ang Panginoon ay nagpadala ng kulog at granizo, at ang apoy ay damaloy sa ibabaw ng lupa, at nagpaulan ang Panginoon ng granizo sa lupain ng Ehipto. Bilang 24. Sa gayo'y nagkaroon ng granizo, at apoy na nahalo sa granizo, na totoong mabigat, na walang gaya niyaon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging isang bansa. Bilang 25. At sinakta ng granizo sa buong lupain ng Ehipto ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop, at sinakta ng granizo ang bawat damo sa parang, at sinira ang bawat punong kahoy sa parang. Bilang 26. Sa lupain lamang ng Goshen, na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, ay walang granizo. Bilang 27. At nagsugo si Faraon, at tinawag si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila,
Ako'y nagkasala ngayon, ang Panginoon ay matuwid, at ako at ang aking bayan ay masama. Bilang 28. Manalangin kayo sa Panginoon, sapagkat sapat na huwag nang magkaroon ng malalakas na kulog at granizo, at pakakawalan ko kayo, at hindi na kayo mananatili. Bilang 29. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan, aking ay lalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang kulog ay titigil, o magkakaroon pa ng granizo, upang iyong maalaman kung paanong ang lupa ay sa Panginoon. Bilang 30. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, talastas ko na hindi pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos. Bilang 31. At ang lino at ang sebada ay hinampas, sapagkat ang sebada ay nasa uhay, at ang lino ay namumulaklak. Bilang 32. Ngunit ang trigo at ang sentino ay hindi hinampas, sapagkat hindi pa lumaki. Bilang 33. At si Moises ay umalis sa bayan mula kay Faraon, at iniunat ang kanyang mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog at granizo ay tumigil, at ang ulan ay hindi bumuhos sa lupa. Bilang 34. At nang makita ni Faraon, na ang ulan, at ang granizo, at ang mga kulog ay tumigil, siya'y nagkasala pa, at pinatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod. Bilang 35. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Exodo, Kabanata 10 bilang 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pumasok ka kay Faraon, sapagkat aking pinatigas ang kanyang puso, at ang puso ng kanyang mga lingkod, upang aking maipakita itong aking mga tanda sa harap niya. Bilang 2. At upang iyong masabi sa mga pakinig ng iyong anak, at ng anak ng iyong anak, kung anong mga bagay ang aking ginawa sa Ehipto, at ang aking mga tanda na aking ginawa sa gitna nila, upang inyong malaman kung paanong ako ang Panginoon. Bilang 3. At si Moises at si Aaron ay naparoon kay Faraon at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, hanggang kailan tatanggi ka na magpakumbaba sa harap ko? Pabayaan mong yumaon ang aking bayan, upang sila'y makapaglingkod sa akin. Bilang 4. Kung hindi, kung tatanggihan mong palayain ang aking bayan, narito, bukas ay dadalhin ko ang mga balang sa iyong baybayin. Bilang 5. At kanilang tatakpan ang balat ng lupa, na anupat hindi makikita ng sinoman ang lupa, at kanilang kakanin ang nalabisan at anan, na natitira sa inyo sa granizo, at kakainin ang bawat punong kahoy na tumutubo sa inyo, ng larangan. Bilang 6. At kanilang pupunuin ang iyong mga bahay, at ang mga bahay ng lahat ng iyong mga lingkod, at ang mga bahay ng lahat ng mga Egyptia, na hindi nakita ng iyong mga ama, o ng mga ama ng iyong mga magulang, mula ng araw na sila'y nasa lupa hanggang sa araw na ito. At siya'y pumihit, at umalis kay Faraon. Bilang 7. At sinabi ng mga lingkod ni Faraon, sa kanya, hanggang kailan magiging silo sa atin ang taong ito? Pabayaan mong yumaon ang mga lalaki, upang sila'y makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos, hindi mo pa ba nalalaman na ang Ehipto ay nawasak? Bilang 8. At si Moises at si Aaron ay dinala uli kay Faraon, at sinabi niya sa kanila, kayo'y yumaon, maglingkod kayo sa Panginoon ninyong Diyos, ngunit sino silang magsisisiyaon? Bilang 9. At sinabi ni Moises, kami ay yayaong kasama ng aming mga bata at ng aming matanda, kasama ng aming mga anak na lalaki at babae, kasama ng aming mga kawan, at kasama ng aming mga bakahan ay yayaon, sapagkat dapat tayong magdaos ng kapistahan sa Panginoon. Bilang 10. At sinabi niya sa kanila, sumainyo nawa ang Panginoon, gaya ng pagpapayaon ko sa inyo, at sa inyong mga bata, tingnan ninyo, sapagkat ang kasamaan ay nasa harap mo. Bilang 11. Hindi gayon, yumaon kayong mga lalaki, at maglingkod sa Panginoon, sapagkat iyong ninasa. At sila'y itinaboy mula sa harapan ni Faraon. Bilang 12. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng lupain ng Ehipto para sa mga balang, upang sila'y magsiahon sa lupain ng Ehipto, at makakain ng bawat damo sa lupain, sa makatuwid bagay ang lahat ng natira sa granizo.
Bilang 13. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng lupain ng Ehipto, at ang Panginoon ay nagpadala ng hanging silanganan sa lupain sa buong araw na yaun, at sa buong gabing yaun, at ng umaga, ang hanging silanganan ay nagdala ng mga balang. Bilang 14. At ang balang ay umakyat sa buong lupain ng Ehipto, at huminto sa lahat ng hangganan ng Ehipto, totoong mabigat sila, bago sa kanila ay walang mga balang gaya nila, o pagkatapos nila ay magiging gayon. Bilang 15. Sapagkat kanilang tinakpan ang balat ng buong lupa, na anupat ang lupain ay nagdilim, at kanilang kinain ang bawat damo sa lupain, at ang lahat ng bunga ng mga punong kahoy na iniwan ng granazo, at walang natira sa anumang sariwang bagay sa mga punong kahoy, o sa mga pananim sa parang, sa buong lupain ng Ehipto. Bilang 16. Nang magkagayoy tinawag ni Pharaoh si Moises at si Aaron na nagmamadali, at kanyang sinabi, "Ako ay nagkasala laban sa Panginoon mong Diyos, at laban sa iyo." Bilang 17. Ngayon ngay ay patawad mo, isinasamo ko sa iyo, ang aking kasalanan na ngayon lamang, at idalangin mo sa Panginoon mong Diyos, na kanyang alisin sa akin ang kamatayang ito lamang. Bilang 18. At siya'y umalis kay Pharaoh, at nanalangin sa Panginoon. Bilang 19. At pinalitan ng Panginoon ng isang malakas na hanging kalunuran, na inalis ang mga balang, at inihagis sa dagat na mapula, walang natira kahit isang balang sa lahat ng baybayin ng Ehipto. Bilang 20. Ngunit pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh, na anupat hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. Bilang 21. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit, upang magkaroon ng kadiliman sa lupain ng Ehipto, sa makatuwid bagay kadiliman na mahahawakan." Bilang 22. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa langit, at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto na 3 araw. Bilang 23. Hindi sila nagkita-kita, ni tumindig sinuman, mula sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw, kundi ang lahat ng mga anak ni Israel ay may liwanag sa kanilang mga tahanan. Bilang 24. At tinawag ni Pharaoh si Moises, at sinabi, "Yumaon, kayo, maglingkod sa Panginoon, hayaan lamang na ang iyong mga kawan at ang iyong mga bakahan ay manatili, pabayaan mo ring sumama sa iyo ang iyong mga bata." Bilang 25. At sinabi ni Moises, "Bibigyan mo rin kami ng mga hain at mga handog na susunugan, upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos." Bilang 26. Ang aming mga baka rin ay sasama sa amin, walang maiiwan kahit isang paa, sapagkat yaon ay aming kukunin upang paglingkuran ang Panginoon naming Diyos, at hindi namin nalalaman kung ano ang aming dapat paglingkuran sa Panginoon, hanggang sa kami ay dumating doon. Bilang 27. Ngunit pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh, at hindi niya sila pinayaon. Bilang 28. At sinabi ni Pharaoh sa kanya, "Lumayo ka sa akin, ingatan mo ang iyong sarili. Huwag mo nang makita ang aking mukha, sapagkat sa araw na makita mo ang aking mukha ay mamamatay ka." Bilang 29. At sinabi ni Moises, "Mabuti ang sinabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha."